niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O wag na Google, ang dali mag-AI. I-type ko yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutikia? Sa tingin ko ho, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko ho, tinuturuan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin nyo sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy diyan. Ipapasa niyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa niyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano? Tinawag niya ako propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition, wala mo akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example ha. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinat namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng naging Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging
namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga ang sabi, no? The number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Ma'am, follow up. At saka, insulto yan sa mga market vendors. Tama rin. Tama rin yun. Prof, follow up po. Kung ang tulad po ninyo ay kine-question po yung kredibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? Ang the way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Kasi, alam mo, ang unang nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, "Ma'am, congrats ha." Sabi ko, "Saan?" "Kasi ginanti mo kami." So yung ganon, it dawned upon me, marami palang galit sa kanya. Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street, hindi nga street, sabi ko gutter eh. Pero natuwa ako dun sa waiter na yun, kinamayan ko siya. Sabi ko, hindi ko alam na gano'n ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, alam niyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan. At babalik ako at babalik. Public office is a public trust. Yung public trust, DFF, public trust. Hindi bardagulan. At sa mainstream media, mahiya naman kayo kung kakagat kayo doon sa propaganda niya. Maraming salamat. Next question. Identify yourself and... Good morning, Prof. Good morning sa lahat. I'm Ondo Eliero, Mindanao correspondent in Mindanao. May isang interview sa isang party list representative na hindi dapat family matter ang pamumuno. Sa tingin mo, Prof, ang kailangan na ba sa anti-political dynasty na wakasan na ang political suffering insufferable? Alam mo na, dati ang posisyon ko dyan sa political dynasty, the voters will, remove you if they do not support you, and if there is a time that comes na ayaw na talaga. That's about people's will. Pero nung nakita ko yung salin, hindi ko nasasabihin kung sinong politiko, nagulat ako. Sabi ko, anong pagkahaba naman ng pamilya nito? At ilang generation? Sa tingin ko, ang kailangan nating reforma, hindi mo siya ipapagbawal, pero ililimit mo yung degree at ililimit mo sa position na congressman, senador, at lalo na sa local. Imagine mo sa isang probinsya, hindi ko na rin sasabihin ng probinsya, na nagkaroon ng bagyo, kaya walang tumulong eh. Kasi ang sabi, hoy, buong pamilya nyo, from governor to vice governor, to mayor, to congressman, lahat ng distrito, isang pamilya. Walang tumulong sa kanila. Bakit? Kasi yung mga taga Maynila gusto mag-donate, buong pamilya pala nasa politika. Dati ang pumapasok sa politika, magagaling, nag-aral, marunong magsalita, marunong makapagdebate. Tingnan nyo ngayon, wala nang debate sa House. At sa Senado, hindi mo maintindihan bakit ganun sila. Diba? So i-connect ko yun doon sa sinabi kanina na napakahalaga kung sino ang Speaker and Senate President. Ngayon di ba, may balita na naman na magpapalit daw ang Speaker. Pinilit nila si Speaker D na maging Speaker. All of a sudden, yung pangalan ni Ronnie Puno, napapag-usapan. Sa Senado naman, naghihintay lamang daw ang oposisyon na matapos ang budget para hindi madiskaril.
at papaltan. So, ang akin, sa tingin ko, this is a catalyst for reform. Itong nangyayari sa atin. Lalong-lalo na dun sa uri ng politiko na ihahalal. At kaya ako nananawagan dun sa, kung galit kayo, bakit hindi ho kayo tumakbo? Ordinary citizens should try and run so that constituents have choices. Meron po tayo dito, dalawa na hindi natin napanalo noong nakaraan na eleksyon. Imagine ninyo, ito, batikan na lawyer, ang contribution niyan sa diskurso, matindi. Si Dr. Mata po, ang huling doktor sa Senado ay si Flavier. Wala na ho. So kung pag-uusapan ng kalusugan, may problema, walang timon. Ito naman si Secretary Bello, hindi ko alam kung urang sulong. Diba? Tuwing ko nakikita, uy, kasama ka. Tetext ako sa kanya, sir, takbo na. Kumalo, mahirap. Imagine the wealth of experience. Iba ho yung may experience kasi may pinanghuhugutan ka. Hindi ko naman sinasabi na yung mga walang experience walang role. Siguro ho meron rin, pero nasa sa kanila na mag-aral para makadiskurso. Kasi deliberative body ang Kongreso eh. Yeah. Gusto ko lang dagdagan ng konti sinabi ni Prof. Malone tungkol dyan sa political dynasty. Alam mo, sa amin sa penal law, pero tinatawag na impossible crime. Di ba? Mabuti pa yung impossible crime, napaparusahan eh. Pero itong provision ng political dynasty sa Constitution, it's really impossible to execute this or implement this. Kasi hindi po yan magpapasa ng batas ang Kongreso ng Pilipinas to define what political dynasty means. Hindi nila gagawin po yun eh. Siguro, kung